Okay, magandang araw ulit sa inyo mga ka-wifi. So, pakita ko lang sa inyo yung progress, yung update regarding dun sa sinasabi ko sa inyong ah, naka-integrate na rin yung hotspot system dito sa ating ISP billing or ISP TIC kung tawagin ko siya. So, ito na, meron na tayong update. So, nare-read ko na yung mga values from Microtech directly. So, meron tayong users. So, ayan. So, itong mga values, rekta yan sa Microtech natin. So, kung makikita nyo, users, ayan. So, hindi na siya naka-MySQL. Kumbaga, diretsong read na. Unlike sa PPPoE, na setup ko dati is, may entry ako sa MySQL ng mga entry dun sa PPPoE. So, ito, rekta na. Para talagang para na siyang Micmon setup na siya. So, nakakapag-add na rin to. Tapos, nakakapag-generate na tayo ng vouchers. So, pakita ko lang sa inyo yung So, dito, parang inano ko lang. Usually, kung anong mga essential na makikita dun sa hotspot. So, kinopya ko lang yung cookies. Ayan, nare-read na rin yung cookies. Tapos, importante kasi yan sa pag-account ng mga users. Tapos, meron na rin tayong IP bindings. Importante din to pag magse-setup ka ng Wi-Fi bendlo. So, nandito yung mga naka-bypass sila. So, Node MCU ko, cellphone ko, at saka itong PC. So, ano pa? So, meron pa tayong nilagay ko rin yung ano pa bang nilagay ko? Host. Yan. Ayan. Nakikita na rin yung host. Pero wala pa dito yung flags. Diba usually makikita nyo yung mga flags dito sa Microtech pag clinic nyo yung host. Ano kasi siya? Workaround siya. Ayan o. Diba nakikita nyo dyan? May A, tapos P. Access, bypass, yan. Tapos meron pa dyang H kung stuck siya sa portal, tapos EH kung naka-access siya via portal. Yun yung hindi ko pa maano. Pero anyway, madali na lang siguro yan. Na lang. Condition statement lang naman yun. Basta yung importante na pag na natin, na pagkita na natin tong So, dito pa lang sa module ng hotspot, sobrang haba na ng code. Sa hotspot pa lang. Ito ata yung pinakamaraming code. I think ayan sobrang dami niya. Kasi pagpa-parse pa lang ng data, ayan. So, anyway. So, as long as gumagana na siya, so, demo ko na rin sa inyo yung mag-a-add tayo ng user. Okay. So, mag-add tayo ng user. So, directly read na yan from Microtech. So, meron akong user dito. Ilan yung user ko? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasama yung trial kasi may trial ako. So, subukan natin mag-add ng user. So, dito, select ka lang ng server. Hindi ko na i-add dito yung yung pagse-setup ng server at saka yung sa profiles. Yung gagawin ko lang dito is pwede ka lang mag-edit ng profiles, mag-edit ng voucher or user. Pero yung pag-setup ng hotspot server dapat sa Winbox na para familiar din kayo. So anyway, ito, pipili ka lang ng hotspot profile or user profile. So halimbawa gawin natin siyang 3 MB pero 1 hour. Usually ganun kasi yung diskarte doon. The lesser the time, the higher the speed dapat yung ibibigay mo. Kasi para bawi naman siya. Kasi kukunti na nga oras niya, hindi mo pa ibibigay yung full speed. Ganun lang ang ideya nun para babalik-balikan ka ng subscriber mo or ng mga client mo. So, depende na rin yun sa discretion mo. Kasi yun talaga yung pinaka-effective sa tingin ko.
Pero kung iba yung diskarte nyo, nasa sa inyo na yun. So anyway, 3 Mbps is 1 hour. So ito yung sa ano sa per speed, tapos or yung per time. So kung halimbawa, sige, maganda ko halimbawa Nico, tapos password mo ay ito yung sa standard user. Mamaya magge-generate tayo ng voucher. So password ko ay 1234. So time period. So meron tayo ditong naka-indicate na format yung susundan. So format natin, kung maglagay ka ng 30 tapos D, 30 days yan. Kung maglagay ka ng 3H, 3 hours yan. Kung maglagay ka ng 4W, tapos 3 days, 1 month yan. So ganon kasi magbasa si Microtech. Ganon yung kanyang, actually pwede dyan seconds na lang eh. Pero may mga notation din kasi dyan. Ayan, kung 30 days. So, since para tama dun sa profile natin, so gawin lang natin ano. Anyway, itong profile sa speed lang naman yan eh. Wala yang kinalaman sa time. Yung magdidesisyon talaga yung ng time is dito sa uptime limit. So, since nakadefine siya as 3 Mbps 1 hour, so gawin nating 1H. Diba? Para nagja-jive yung settings mo at saka yung mga description. So, 3 Mbps yung speed niya for 1 hour. Diba? So, type natin 1H. Medyo laggers pa yung computer natin. So, 1H. So, kung gusto nyo mag-data limit, pwede rin naman. Nandito rin yung format. So, kung 1 gig, 1G lalagay nyo dyan. 1 gigabyte. Kung 500 MB, 500M. Okay? So, kung KB lang, pero usually hindi na to na depende na sa style nyo. So, data limit, gawin lang nating 0 para doon siya magbabase sa oras. Okay? So, tapos, or kahit hindi na kayo mag-type. Tapos, importante dito sa comment, kung halimbawa, gusto nyo talagang matatandaan or mamomonitor, dapat i-describe nyo yung voucher nyo. So, halimbawa, sino ba yan? So, siya ba si So, gawin ko na lang siyang 1 hour. 1 hour. Tapos, kung kanino nakapangalan. Kasi standard user to eh. Standard entry. Hindi naman siya voucher. 1 hour. Nico. Okay. So, ganun lang. Mamaya. Ayan. So, pag sinave ko yan, so, hotspot user successfully added. So, meron na tayo dito. Nico. So, uptime niya, 0 pa. MB niya. So, nandito yung comments natin. 1 hour. So, pag tinignan natin siya sa Microtech, users. Ito, meron na tayo dito. Meron tayong entry. Ayan. Tapos, check natin yung kanyang hours. Kung tama ba talaga, kung pang 1 hour lang ba siya. So, dito lang tayo sa limits na tab. Ayan, 1 hour nga. 1 hour siya. So, okay na yan. Pasok na siya sa Microtech. Tapos, ito yung pangmalakasan natin. Generate voucher. Parang nick mo na rin. So, dito, usually, nakaset na siya as 6 digits numbers. Ibig sabihin, 1 million random vouchers yung pwede natin ma-generate. So, mahirap yan tsambahan. So, ganun pa rin. Pili ka lang ng hotspot server. Sa akin, server-hh. Ayan. Tapos, select lang ang profile. So, dito na yan. So, kung halimbawa, gagawa ko ng voucher na
speed niya ay 1 Mbps, tapos work time is 3 hours. So, click ko lang yan. So, 1 Mbps, 3 hours. Kung ilang quantity, so, sabihin kong 10. Gawa kong 10. Ayan. So, dito, sa time period or limit, so, uptime limit, so, yung description ko sa profile, so, susundin ko lang siya. So, paano ba? So, 3 hours. Diba? So, pag maglagay ako dyan ng uptime period, so, 3H. Mayroon pang mga diskarte dito ng iba. Kung gusto niyo halimbawa per data or per MB yung ano. Meron dito mga technique. Kung halimbawa gusto niyo 1 gig si user within 24 hours. Pwede rito, pwede nyong laruin dito. 1 gig siya, tapos 24 hours lang yung kanyang uptime limit. So, pwede dito. Nagtatama yan. Kayo na lang ang bahala kung paano yung lalaruin. So, data limit. So, kahit wag na nating anuhin yan. Automatic naman yan dito sa logic ng code. Pag walang entry, ginagawa niya lang 0. So, dito sa comment, so, syempre, 1 Mbps, that's 3 hours. So, describe ko lang siya as 3 hours. Okay? So, ganun lang yung diskarte. Ayan. So, 3 hours. Mali pa spelling natin. Ayan. So, 3 hours. Usually, ma-appreciate nyo yung paggamit ng data limit kung yung ISP nyo or subscription ng internet nyo is naka-base lang din sa data allocation. Pero kung kayo na may mga unli, may mga home fiber kayo ng PLDT, wala, sa talaga kayo, magbabase talaga kayo sa time base. Lalaruin nyo na lang yung speed per client para hindi naman kayo malulugi. Itong data itong data limit, useful to sa mga nagpapapiso wifi na bumibili lang din ng yung mga prepaid subscription. Halimbawa yung PLDT yung farm load, yung nagpa-farm load, yun. Pwede yun. Kayo nang bahala kung anong diskarte nyo. So, ayan, 3 hours. So, check lang natin. So, 10 quantity. Uptime limit niya is 3 hours. So, data limit, wala. Di ko nilagyan. So, comment ko na lang ay 3 hours. Okay? So, 3 hours voucher siya. So, pag generate ko siya, boom. Ayan. 10 vouchers. Nakikita nyo dito. 10 vouchers successfully added. So, nasan ba yung 10 vouchers na yan? So, nandito na siya. So, random siya. 6 digits. So, mahirap manghula-hula. Kung may manghuhula man. So, meron silang 0.000 something na chances para makahula sa vouchers nyo. So, ayan. Okay. So, nakita nyo. So, uptime, manifest profile. So, 3 hours na siya. So, 3 hours dapat linagyan ko ng voucher. So, punta tayo sa ating Microtech. Kung mayroon din ba. So, nag-refresh ba ako? Click lang tayo sa ibang tab. Ba't parang bagal ng response? Ayun. So, balik tayo sa users. So, dito na sila. So, 3 hours. Importante yung description para nakikita nyo dito sa Microtech mismo. Kung titingnan nyo, yung groupings niya. So, 3 hours. Ayan. 3 hours. 3 hours ba talaga siya? So, click tayo isa.
Ayun, 3 hours. Nandito sa limit uptime niya. Okay. So, paano ba yan? Paano bang tikada dyan? So, pwede mo siyang i-print, pwede mo ring manually pamigay. Pero sige, maglalagay na rin ako dito ng print. Kahit wala kayong, pero usually talaga, dapat may printer. Okay? So, siguro sa isang short na bond paper, pagkasyahin ko yung voucher pagkasyahin natin yung 100 na voucher. Bahala na kayo maggupit-gupit. Okay. So, may dadagdag pa ako dito kasi bahala kong idagdag dito sa kung may mga monthly users kayo pero hindi siya PPPoE, hotspot naman siya, bala kong ilagay dito sa business para nakapix na rin yung monthly niya. So ito, may voucher generator na tayo, nakakapag-add na tayo ng users. So parang Micmon style na rin. So lagyan ko na lang ng print kung ano man yung may lalagay, pero dire-diretso na to. Saka nagdagdag ako dito ng features na lang paano natin i-distribute yung system. So gawin ko siyang Linux image na lang siya. Tapos web server lang yung magra-run doon saka itong program. Saka balak ko meron tayong software activation. So software activation kung na bahala doon pero sa tingin ko naman makatarungan yung ibibigay kong presyo sa inyo. Yung tipong hindi nyo ikakahirap, 100 siguro per license. Ewan ko, 99 per license. Basta kayo na bahala. Kasi iingatan ko rin to para hindi ma-exploit at saka ma-mood ng magagaling na programmer dyan. So, ganun lang din yung style ko, parang Ado. LPB. Gawin ko siyang Linux image, tapos saka ako gagawa ng image file na i-download ninyo, tapos activate nyo na lang via license. So license siguro nito, since Microtech naman to mga siguro 99 pesos, 100, di ko pa alam, kayo na bahala. Basta at least may system na kayo na inspired at kagaya ng mga Linux based system gamit ang Microtech. Okay? So yun lang.